Isang magandang araw na naman sa Port ako inyong lang lahat wire. mga ka-G-lovers. Gamitan mo. May dinala naman sa atin dito para ayusin. So problem ito, yan, kita nyo naman. So titingnan natin kung ano ba ang Ay problema daw may nito. tama, may speaker mo. Kaya nagpuputok-putok. So wala siyang tunog, so makikita natin yan mamaya, titingnan natin. Sigurado ka. Bali may warranty seal pa pala ito mga ka-G-lovers. So titingnan natin. So bali yan yung seal niya. So, buksan na lang natin to para makita natin yung loob nito. So, ibig sabihin, May seal pa tayong naman. unang makaka-repair nito. Masarap tong ayusin. So, maganda mga ayos yung mga ganito. So, tara, tingnan natin to. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, nung pagtingin natin, nabuksan na natin. Ito yung loob, medyo okay naman, malinis-linis ng konti, pero may alikabok naman, lilinisan pa rin natin yan. So napansin ko dito, pag on natin ay nag-switch yung relay. So bakit kaya hindi ito tumutunog? So tingnan niyo maigi. Yan, kita niyo gumalaw yung relay, di ba? Bakit walang tunog? Yan yung nakakapagtaka. So alamin natin kung sa main amplifier yung problema or sa preamp o sa yung control or sa input board. So hindi pa natin alam. So tinanggal natin yung audio input nito ng amplifier. So try nga natin hawakan, tap lang natin. So wala siya. Wala. So dahil wala to, magtataka na rin tayo baka dito yung problema. So bakit nag-switch yung relay? So nakakapagtaka yan mga ka-G-lovers, diba? So titingnan natin, aalamin natin kung ano bang problema nito. Nag-switch yung relay na walang tunog. So ito yung board niya, kita nyo, ang linis pa. And yung parts niya, wala namang kalawang. Nung tinignan ko, mukhang okay naman, hindi naman kinalawang. So napaisip ka na agad dito. So ganun, sa ganun pa lang, napapaisip ka na. Nag-switch yung relay, wala namang kalawang yung mga parts niya, bakit walang tunog? Tingnan niyo yung relay, on ko, yan, gumagalaw, diba? Off natin, tapos on natin, gumagalaw siya, walang problema sa relay, yan. Off, on natin, yan. So, mabilis lang yung on nito. So, dahil nakakapagtaka ito mga ka-G-lovers, ang gagawin nyo na lang, silipin nyo yung output, yan. Kita nyo yung output. Yan, sa mga ganito kasing design, yan, nagka-crack yan. Yan. Yan, kita nyo yung ilalim. Yan, nagka-crack yan. Sa ganitong design. So, bihira naman mangyari, pero naka-experience ako nito na ganito. So, nahirapan din ako maghanap. Nagtataka na ako, good naman yung mga supply niya. Bakit wala siyang tunog? Dahil dito. Pero dahil wala pa siyang tunog, kahit nakaangat na tong output, wala pa rin siyang konting tunog, may problema pa rin yung final drive niyan. So check ko muna kung may tira pang voltage, kasi kahit nakaangat yung output niyan, nakaangat yung mga output niyan, pag hindi nakaangat yung final drive niya, kung okay yung drive niyan, okay yung bias in, kahit pa paano meron yung tunog mga ka-G-lovers. Mahina nga lang, o pwedeng basag or mahina nga lang. So ito, totaling hindi tumunog. Ibig sabihin, pati yung pre-drive nito ay hindi pre-drive, yung final drive ay may problema din. So resolder rin natin, baka naka cold solder din yan. Yung tinutukol ko na final drive, yung nasa may duluhan na yan, yung pwedeng gumamit ng 2073 A940, tapos yung C2 383 1013, yan magkatapat, tapos 647, 667, sa mga ganon yung ginagamit na final drive. So pag walang problema yon, o hindi yun cold shoulder o hindi nakaangat, at least kahit pa paano meron yung tunog na pwedeng basag or mahina. So ito talagang wala, so ibig sabihin pwedeng cold shoulder din yon. So ang gagawin natin, kailangan natin din i-solder yon, pati na rin yung mga pre-drive. So solder ko na rin yon para sigurado na tayo.
So titingnan natin kung tama ba yung hinala natin na dito talaga yung problema sa nakaangat na to, sa output, tapos sa pre-drive at final drive. So tingnan natin kung resolder lang ba. So malalaman natin yan. Yan, almost matapos na tayo sa pag-solda. So dati kasi naka-experience na ako nito, nahirapan ako maghanap. So nagtanggal pa nga ako ng mga pre-drive, nag-test ako. Tapos final drive, nag-test ako. So nagtataka ako kung bakit wala pa rin tunog. So hindi ko kasi pinansin yung output nun, nakabit lang. Okay naman sabi ko yung supply, yung pala nakaarangat. So doon tayo na ka-problema. So nahirapan din ako maghanap nun. So ito, try natin, apply natin yung ginawa ko noon. So solder natin yung pre-drive kasi walang tunog talaga. Kasi baka dito may problema rin to. Dapat kasi tumunog siya ng kahit konti o basag pag okay yung connection nito. Or okay yung final drive natin. So kaya kailangan natin resolder din. Yan. So bali pag hindi nyo ito kabisado, so mahihilo talaga kayo. So mahihirapan din kayo maghanap. Baka maka-experience kayo nito. At least meron kayong idea kung saan ba pwedeng ayusin o pwedeng posibilidad na ganun din ang pamaraan. So ito, isolder natin tong mga 551, 5401, itong mga pre-drive nya. Yan, isolder din natin. So dito mga ka-J-Lovers, nagkamali ako dito. So talagang literal na nagkamali. So papakita ko na lang sa inyo kung ano yung sinasabi ko o tinutukoy ko sa inyo na nagkamali ako dito. So lagi ko pa naman yung sinasabi sa inyo, pero ako nagkamali din. So yan yung talagang minsan hindi na iiwasan. So kahit lagi ako nagsasabi sa inyo na gawin nyo to para maiwasan yung pagkakamali na yon. So ako, kahit ginawa ko na rin, nagkamali pa rin. So tingnan nyo na lang, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo maling nagawa ko dito mga ka-J-Lovers. So wala tayong magagawa, tao lang. Minsan talagang inaabot din tayo ng tawag niyan, hindi natin napapansin. Hehehe. So yan mga ka-J-Lovers, dahil nasolder na natin, syempre ang ginagawa natin yan, nililinisan natin. So lagi ko yung ginagawa. So nakikita nyo naman, lagi ko naman talagang nililinisan yan. Yan, kita nyo yung ginagawa ko. Inaalis ko yung mga plugs. Tapos kung at least meron dyan mag-connect o meron dyan na mga maliit na tilam signal matatanggal siya. So pero meron ako dito hindi ko siya napansin. Talagang literal na hindi ko siya napansin. Siguro dahil sa pagod na siguro ko, car repair, kaya ganun. So hindi natin masabi or talagang hindi ko lang talaga nakita. Yan, kita nyo naman na ginagawa ko, nililinisan ko siya. Yan. Yan, linisan dito sa output. Siguraduhin nyo talagang nalinisin nyo na maigi kasi high voltage dito. So mataas yung voltage dito. So mataas din ang amperahe niyan. So delikado masunog yan pag nag-short. So kaya siguraduhin nyo yung walang talaga nag-short dyan. So lagi ko yan sinasabi sa inyo. Dito sa parte nito, sa may bindong taas na may heatsink. So siguraduhin yung maigi. Kasi ito na yung pinakamay mataas na voltahe dito bukod dun sa may capacitor. Kaya siguraduhin nyo na lang linisan na maigi.
Tapos siguro din nyo na rin kung wala siyang sirang output. So nilagyan natin ng panglinis. So dito mga ka-G-Lovers, nung pag-try ko, may napansin agad ako. So pakikita ko na lang sa inyo yung mali na sinabi ko sa inyo. Buti lang agad, nakita ko yung mali na nagawa ko dito. Kaya na-resolvehan na rin natin agad. So yan, nilinisan natin. So ito yung final drive na ginagamit, 667 at 647. Sinasabi ko sa inyo yan, baka nakaangat yan, kaya dinamay na rin natin sinolder. Tapos yun yung 5551, 5401, so literal na sinolder na rin natin yan. So ito, tingnan nyo yung capacitor nya, tingnan nyo. Solder na rin natin, baka cold solder na rin to para pasiguro na rin tayo mga ka-G-Lovers. Lahat ng mapapansin natin, so solder na rin natin. So ito yung capacitor, kadalasan rin nagka-crack din yan. Kaya solder na rin natin to. So ayan, almost matapos na tayo sa pag-solder. Tapos testing natin ha. Diribahin kong entip, dahil naman nag-hiro. Dahil nagkasolda ko sa pako di. Dahil ko nagkasolda ko sa pako, dahil naman nag-hiro. Okay, linisan ko rin to mga ka-G-Lovers kasi tapos na tayo mag-solder dito. So kailangan natin linisan din yan. Dahil ko na dala kay soldering ayon ko, lingaw kung maray. So okay na yung pagka-solder na rin natin. Dahil na, yan. nalingaw ko. So soldering ayon ko. Okay. So pagkatapos nito, try natin testingin. So kabitan natin ng speaker para malaman natin. So, mag-audio-test tayo kanina, nag-audio-test tayo, wala tayo na kitang o narinig na tunog. So try natin kung magkakaroon na ba ng audio. So kinabit na natin yung connection na papuntang speaker. So nakakabit na yung speaker ko niyan mga ka-G-Lovers. Try natin. Nung pag-on ko, may narinig ako ng konting ugong. So inup ko siya agad. Nagtaka ako bakit umugong siya ng konti. May tunog na siya kaya lang umugong siya ng konti. So yan, tingnan nyo ha, on ko. Mag-audio sana ako. Kaya lang pag on ko, may narinig ako ng konting ugong. Yan, tinanggal ko to mga ka-G-Lover, yung papuntang speaker muna. Yan, baka kasi masira. Yan, tinanggal ko muna. Kasi may napakinggan nga ako na konting ugong. So medyo sensitibo kasi minsan yung tenga natin. May narinig ako na konting, parang konti lang. So parang ganun lang. So titingnan natin kung may DC out siya. So inon ko siya, tapos tinisting ko kung may DC out. So papitik-pitik lang muna yung ginawa ko. So naka-ready na yung multimeter natin, tapos on natin. Tapos tingnan natin kung may DC. Yan. So ito, tinisting ko muna itong unang connection. Meron tayong nasa 400 millivolts. So ito 56 millivolts. Medyo mataas yung kaninang isa. Ito 700 na nga oh. Yan. So hindi pa siya nag 1 volts, pero may ugong siya ng konti lang talaga. Napansin ko kanina. So kabit natin to, tapos hanapin natin yung problema. Nakita nyo, napansin nyo, magkaiba 56 millivolts yung isa nasa 700 na. Tumaas pa nga, nag 800 plus pa nga millivolts. So yun yung may ugong. So ang ginawa ko, sinilip ko dito. Baka kasi may nakaligtaan tayo dito, may dumikit kasi may ugong ng konti. So naririnig ko agad siya. So medyo sensitibo kasi narinig ko na parang ganon. So yan, inisa-isa ko siya, tiningnan ko maigi. So ito yung napansin ko mga ka-G-Lovers. Papakita ko sa inyo. Ito, dito ako nagkamali. Ito yung sinasabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo. Lagi nyo linisan
baka mag-short. Talagang literal nag-short. Yung sinasabi ko sa inyo mga kadila, literal na nagdikit. Wala talaga siyang mga pilamsik na lead na nagdikit ko. Talagang nadikit ko. Testing niya giraray ko magputi. Nasolder ko na pagdikit ko. Yan, nilinisan natin. Yan, natawa lang ako sa ginagawa ko mga kadila. So, hindi naman minsan talaga na inaasahan yan. So, hindi na iwasan. Nakakalimutan ko rin. Kahit kanina nililinisan ko yan, dinadaanan ko ng ganito, yan, ganyan. Pero hindi ko napansin na nag-short yan. Siguro dahil siguro sa overpati ko pa, sa sobrang pagod na rin tayo sa pag-aayos. Kaya siguro hindi ko na napansin. So, nakakaranas din tayo ng mga ganyan. So, kita nyo mga kadilagos, kita nyo, literal na nagdikit. So, napagdikit ko talaga, na-short ko talaga. So, dyan, natawa na lang ako sa ginawa ko. Buti na lang, napansin ko agad na umugod siya ng konti, kaya na-off ko siya agad. So, nung tinis nga natin, nasa 700 millivolts, yung isa nasa 56 lang. Kaya magkaiba. So, ngayon, dahil natanggal na natin yung nag-short, so try na natin. Wala na siyang ugong. Nag-audio test tayo. Pakinggan nyo, meron na siyang audio. So, try natin na. Tingnan nyo maigi. Pantay na ang tunog. Dahil sa meron na tayong audio, so try nga natin ikabit yung mga connection nito. Inputan natin ng audio so para malaman natin yung tunog nito. So titingnan natin kung tutunog na ba. So kabit lang natin itong mga ka-G-Lovers. So nakita nyo yung mali ko na ginawa kanina mga ka-G-Lovers. Yun lagi kong sinasabi sa inyo na maglinis. So pati ako minsan nagkakamali din. So wala tayong magagawa na yan. So talagang hindi ko lang siguro napansin kanina nung pag-ayos natin ito. So yan na, ikabit na natin. So try nga natin siya mga ka-G-Lovers. So power on lang natin. Gaya na po tali yung kwatsan. Siguro testingin na natin siya. Nilagyan ko muna siya ng input ng audio. Okay. Yung pag-try natin. Yan. So, putol-putulin lang natin yung pagpatugtog kasi baka makapirate naman ulit tayo. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat mga ka-G-Lovers. Okay na to. I've seen the post. It's so